Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa 288 midweek service po ng Jesus Said Ministry Church. Good evening. So, every Wednesday, Old Testament. Pag Sunday po kami ay Book of Luke, New Testament. So, chapter 8 na po kami. So, kung kayo po ay malapit, dito po, kayo po ay aming inimbitahan. Ang church, ang pag-attend po ng church ay requirements po ng Lord. Kasama po ito sa 10 utos na dapat natin ginagawa. Actually, minimum lang po yung church once a week. So, ang gusto ng Panginoon, masigit pa natin nagagampanan ang mga bagay na ito. Nadadagdagan ang gawain at lalo tayong natututo sa kanyang salita. So we study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse, expository preaching. So ngayon po mga kapatid, Joshua chapter 9 po tayo. Buong chapter po ito, hanggang 27. Joshua was deceived by the Gibeonites. Tingnan natin bakit po ginawa yun. Sige po, let's start with prayer. Diyos Ama, salamat sa napakabuting puso at kalooban sa iyong pagmamalasakit bilang Diyos, Ama, Panginoon, lahat po ng bagay, Lord, ay nagagampanan ninyo. At tunay nga, Ama, na dapat kayong luwalhatiin, sambahin, dakilain, sapagkat ito po ang nararapat. At kayo po ay dapat pasalamatan sa lahat ng oras na kami ay patuloy na nakakaranas ng iyong pagpapala. Spiritual, physical, even Lord sa mga provision pang araw-araw na pangangailangan, financial. Salamat po Ama at nawa ang mga viewers at dito sa church ay pagsama-samahin niyo po ang mga puso namin na magkaroon kami ng pagsisikap, unawain ang iyong salita at nawa maging magandang connection sa mga viewers. Salamat po Ama, itinataas ko po ang lahat. In the name of the Lord Jesus we pray. Last week po, Joshua chapter 8, nakabawi po sa labanan ang mga Israelita. So bumawi po sila, tinuruan sila ng Panginoon ang mga military tactics kung paano magkaroon ng ambush, kung paano ma-ambush yung mga kalaban. So meron po 7 yata yung military tactics na tinuturo ng Panginoon sa kanila. So, feign retreat, kunwari, tumakbo sila sa labanan. Pangatlo, occupy the place, pang-apat, coordinated signal para i-occupy yung place. Counter-attack by Joshua. Pincer movement, i-encircle po yung kalaban. Strategic blocking force. So, maliit lang po yung I. Pero, maaaring ang I po ay sabihin, maaaring ready po sila sa labanan. Lumalaban po. Hindi katulad ng Jericho, nagsarado ng gate. Talagang sarado, takot na takot ang Jericho. But itong I, mga kapatid, ay lumaban sa mga Israelita. Ganun pa man, sa kabila ng lahat, actually sila lang ang nakapatay ng mga Israelita. Pero ibig sabihin, sa kabila ng lahat, kailangan pa rin nilang ma-wipe out, matalo, upang magpatuloy po yung pangako ng Diyos. Pero kung titingnan natin sa labanan, nakapuntos po sila. Pero, yun nga, bumawi pa mga Israelita at lumaban. At pinakita ng Lord kung paano sila lumaban ng face-to-face. Wala nang intervention ng Lord maliban sa mga instruction kung paano sumunod sa mga yung tinatawag na military tactics. Now, dito sa Joshua chapter 9, kaya nga ang title natin nanlinlang ang mga Gibeonites sa Israelita dahil meron na namang natakot sa Israelita
na para bang katulad ni Rahab. Actually, takot din naman ng Jericho. Kaya nga si Rahab, nagsabi sila na biglang natakot sila. So, natakot po sila and then si Rahab, naging tapat na sumuko sa Diyos, sa mga Israelita. Pero itong mga excuse me po. Patay ko muna yung katol. Yata, hindi ko napatay. May katol po. Kasi po, malamok. Okay. Kaya pala, parang naano po ako eh. Nudging. Okay, masensya na po. Ngayon, mga kapatid, natakot din po ang Gibeonites. Kaya lang, iba yung pamamaraan nila kung paano sila makikipag-peace agreement. Hindi tulad ni Rahab. Tingnan natin kung ano yung gagawin nila. Verse 1. Joshua 9 o Josue chapter 9 verse 1. Nang mabalitaan ito ng lahat ng haring nasa kabila ng Jordan. Ito na po yung mga hari sa Kanaan, yung mga kings sa Promised Land. Nang mabalitaan ito ng lahat ng haring nasa kabila ng Jordan, sa lupaing maburol, at sa mga kapatagan, at sa lahat ng baybayin ng malaking dagat, sa tapat ng Lebanon, ang mga Heteo, mga Amoreo, mga Kananeo, mga Pereseo, mga Hebeo, at mga Jebuseo. So, sila po yung bayan o city na mayroong hari. So, lahat ng nakatira doon sa hills, Maburol, lowland, kapatagan, and then coastline, baybaying dagat ng Great Sea. Actually, ito po ay in Hebrew is Yam Gadol. In Hebrew, ang ibig sabihin ng Great Sea. It is also the Mediterranean Sea. Malawak na dagat po ito, facing Lebanon. So, ito po, nabalitaan nila. So, nagkaroon po sila ng tinatawag na alam nila very powerful ang Israelita. So, tingin nila hindi nila kaya ng paisa-isang labanan. So, 6 kings nagkaroon ng tinatawag na unity or allied forces, United Kingdom, na kailangan nilang maging solid supporters sa bawat isa para lumaban sa Israelita. Verse 2, sila ay nagkaisang magtipon upang labanan si Josue at ang Israelita. Okay. So mga kapatid, nakita nila ang kapangyarihan ng mga Israelita dahil nasa kanila ang Panginoon. So ngayon, mababalitaan din ito ng mga Gibeonites. Verse 3. Ngunit, nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, so nabalitaan din ito ng 6 na hari. Kaya nga medyo lumalapit na po ang Israelita. Ang Jericho sinunog, ang Ai sinunog. Tapos eto na po, nabalitaan din ng taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at Ai. Anong naging reaction po na, by the way, ang lugar ng Gibeon was relatively close to Ai and about 5 miles or 8 kilometers northwest of Israel. Ito ay next city. In verse 17 or 16 and 17, malalaman nila na next city na po yun. After 3 days, madidiscover nila na yun na pala yung Gibeon. Pero, may gagawin po ang mga Gibeonites na opposite. Hindi tulad ng mga Hittites, Amorites, na nagkakaroon sila ng united, tinatawag na united opposition against the Israelites. Ang Gibeonites hindi. Ano pa ang balak nilang gawin? Verse 4, sila ay kumilos na may katusuhan.
Sabi rito, sila'y umalis at naghanda ng mga baon at nagpasan ng mga lumang sako sa kanilang mga asno. Sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, punit at tinahi-tahi. So sabi sa English version, no, they work craftily. Yung bang pandaraya, may pagkatuso. Verse 5, so nagbaon daw sila, naghanda, nagpasa ng mga lumang sako. Ano kayang reason nila? Verse 5, at mga tagpi-tagping sandalyas sa kanilang mga paa at ng mga lumang bisan na suot nila at ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Okay? Ngayon mga kapatid, sila po ay kaya nga binabanggit dito, actually ang author nito is si Joshua rin, umalis po sila sa lugar nila, nagpasan sila ng mga lumang bagay, pagkain, may ibig yung tinapay, may amag, may baon, tuyo na yung ibang pagkain, balat ng alak, luma, punit at tahi-tahi. So, magpapakita po ito na maaring sila ay matagal na sa paglalakbay. Verse 16 natin, sila'y pumunta kay Josue sa kampo sa Gilgal. At sinabi sa kanya at sa mga Israelita, sinabi kay Joshua, kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. So, sabi ng mga Gibeonites. Tandaan po natin itong verse 6 na to, no? Kami ay mula sa malayong lupain. Ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. So, hindi binanggit yung layong lupain. Mga kapatid, noong panahon na ito, kapag mayroon pong nakatirang tao at bayan, galing po yung bayan na yon sa tribes. Hindi po pwedeng walang pangalan during those time. Kailangan may pangalan yung pangalan ng tribong pinanggaling at lahi. Kahit sabihin natin malayong lupain. So the Gibeonites tricked Israel into a treaty by pretending to be from a far country. Nagkukunwari sila na malayo. Verse 7. Siguro, mamaya malalaman natin kung bakit sinabi ko nagkukunwari. At kasi dito, wala pang binabanggit for verse 4 to 6 kung ano yung mga dahilan nila. Hindi natin pa alam. Pero mamaya malalaman natin. Sa verse 7, ngunit sinabi ng mga Israelita sa mga Hebeyo, marahil kayo naninirahan kasama namin. Paano kami makikipagtipan sa inyo? Okay. Kanina sa verse 1, binanggit po dito mga Heteo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, even yung Hebeyo and Jebuseo. Okay. But itong author ng Joshua, binanggit sa verse 3 na Gibeon, lugar ng Gibeon. Kaya nga minsan tinatawag na Gibeonites. Mga kapatid, binanggit sa verse 1, hari yung mga nakikipag-alay sa ibang kings. Pero itong mga taga-Gibeon, mamaya malalaman natin wala silang hari. Pero lahi po sila galing sa Kehebio o Hivites. So ang tanong ng mga Israelita, siyempre sinabi lang ito ni Joshua ng mga Hivites to. Hindi naman nila sinasabi yung mga taga-Gibeon na lahi sila ng mga Hebio, Hivites. Malalaman, kalaban sila. Baka pinuksa na sila doon pa lang.
Pero ang sinasabi kasi dito, sila ay galing sa lahi ni Hebio o Heb. So, yung Israelita, hindi nila kilala. Sabi nung Israelita, marahil or perhaps, kayo'y naninirahan kasama namin. Paano kami makikipagtipan sa inyo? So, hindi nila kilala. Sa dami po nila, mga kapatid, more or less, kasi ang nabilang na lalaki is 601,000 na eh. 20 years old and above. Noong in Book of Numbers, chapter 26. Yung iba dito may matanda. Yung iba ay lalaki lang yan, ha, mga kapatid. May mga bata, may mga tatay, may mga nanay. So, kaya nga approximately 3 million ang mga Israelita. So, sobrang laki ng sakop ng Israelita once na sila ay marching forward to Canaan, maaring hindi na nila nakikita yung unahan at maaring hindi na nakikita yung dulo. Naalala ko nung nakipaglibing kami nung panahon ni Ninoy Aquino Ninoy Aquino yung tatay no, na pinatay. No? Pagdating namin doon sa madilim na no, medyo umuulan na nga, nabasa na nga. Ang pagdating doon sa Magallanes Bridge, yung maraming Magallanes Bridge, yung bang bridge na maraming mga entry papuntang Expressway, Makati, Pasay, EDSA. Pagdating namin doon sa Toktoket, ililibing siya sa sa Manila Cemetery. Hindi na namin makita yung unahan. At yung pinanggalingan namin, galing kasi kami, nag-join kasi kami sa Quiapo, saan Quiapo eh. Hindi na namin makita yung yung dulo, yung unahan at yung dulo. Konti lang yun, mga kapatid. Hindi ko ako sure kung ilan yun. Pero ito po, marami to eh. 3 million po ito, or less. So, maaaring ito mga Israelita to na nagtanong, sabi nila, marahil kayo naninira kasama namin. Hindi sure, hindi nila kilala. Tapos sabi nila, paano kami makikipagtipan sa inyo? Verse 8. But anyway, sino po ba muna to mga Hivites? Mga Hebeo? Balikan lang natin Genesis chapter 10. Kaya hindi ba silang lahi? Genesis chapter 10 verse 15 to 17. At naging anak ni Kanaan, sina Sidon, na kanyang panganay, at si Het. Si Kanaan po ay anak po siya ni Ham. Si Ham po ay anak po ni Noah. So ang naging anak ni Ham ay si Kanaan, si Misraim yata yun, kung dapat nagkakamali. Si Misraim ay siya yung Egypt. So, kaya ang panganay ni Kanaan, si Don. At ang pangalawa ay si Het. Kaya yung mga Sidonites, mga Hittites, mga Heteo. Ito, nabanggit dito, una, Heteo. And then, verse 16. At ang mga Jebuseo, yan, binanggit po dito, Amoreo, Gergeseo, ang mga Hebeo, Araseo, and ang Sineo. Ang binabanggit natin ay mga anak ni Kanaan. Bagamat dito sa verse 1, binanggit mga Heteo, Amoreo, Cananeo. So, halo-halo na po sila. Isang pamilya po sila. Anak po sila ni Ham. Actually, anak sila ni Kanaan. Yung lahi ni Kanaan. Now, ang lahat ng ito ay naka-schedule na madi-destroy. According sa Book of Exodus na binabanggit na lahat po ito ay naka-design. Tingnan natin, Exodus 34:11, 12. Sabi ng Panginoon kay Moses, tuparin mo ang mga inutos ko sa iyo sa araw na ito. Tingnan mo, aking pinalalaya sa harap mo ang mga Amoreo, mga Cananeo, mga Heteo, mga Perese, Hebeo, at mga Jebuseo. Mag-ingat ka na huwag makipagtipan, ayon ni Lord, sa mga nakatira sa lupain. Yun nga yun, itong lugar na pinag-usapan natin sa Promised Land. Huwag ka makipagtipan sa mga nakatira sa lupain na iyong patutunguhan. Baka ito'y maging isang bitag
sa gitna mo. So now, kasama ang Hebeo dito. Kaya lang, sa Hebeo, maari itong mga Gibeonites, mga taga-Gibeon, maari ang hari nila na Hebeo ay hindi nalalaman yung itong mga anak ni Gibeon. Maaring anak sila ni Gibeon na anak ni Heb. Na sila po, mamaya malalaman natin, wala po silang hari itong Gibeonites. Wala po silang hari. Pero maaari ang lahi nila galing kay Heb o Hebeo. So sabi ng mga Israelita, maaring siguro kasama namin kayo, pero paano kami makikipagtipan? Verse 8. At kanilang sinabi kay Josue, so nakikinig si Josue at yung mga elders ng mga rulers ng mga Israelita. Sabi nila, kami ay iyong lingkod. Sinabi naman ni Josue sa kanila, sino kayo at saan kayo galing? Ito yung magandang tanong eh. Sino kayo? Ibig sabihin, kayo kayong tribe. At saan kayo galing? Anong lugar? Mamaya sa verse 17, may lugar silang pinanggalingan, pero yung tribe, madidiscover din ni Joshua na mga kalaban pala itong mga to. Aamin kaya sila? Sasabihin kaya nila? Kasi hindi nyo nalalaman ng mga Israelita kung hindi nga nila alam yung unahan eh. Hindi nila makita sa sobrang lawak ng nasasakop ng lupain nila kapag sila ay papunta. Million po sila eh. Pero yung lahi ni Ruben, pamilya ni Manasseh, half of Manasseh and pamilya ni Dan o kaya ni Gad, yung mga anak, yung mga matatanda, yung mga elders, nasa kabilang Jordan na iwan. Kasi minana nila lang yung lupa doon. Pero yung mga warriors, mga lumalaban, andito para humarap at ipaglaban yung kanilang mga kapatid. Kasi kailangan makubkob nila yung property nila upang maibigay na ito sa kanila. Ngayon, ano sagot nila? Sagot ng mga Gibeonites, verse 9, sinabi nila sa kanya, mula sa napakalayong lupain. So, ayaw banggitin ko anong lugar. Kasi tanong, sino kayo? Pag sinabi sino kayo, tribes, anong lahi? Kaya lang binabanggit na malayong lupain. Safe na safe sila eh. Basta malayo, parang ganon. Mula sa napakalayong lupain. So, ito po yung ayaw nila umamin, no? Hindi kasi sila sigurado, sila Joshua eh. Kaya, wala eh. Anyway, ang sabi rito, tuloy ko lang, mula sa napakalayong lupain ay dumating ang iyong mga lingkod, sabi nila. So, ilang beses binanggit yung lingkod. Dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos, sapagkat aming nabalitaan ang kabantugan niya at ang lahat niyang ginawa sa Ehipto. Which is true. Ganito rin yung praises po ni Rahab. Na hindi natin alam kung true, totoo ba sa puso nila yon o ito'y commendation eh, pagpupuri ito sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ni Joshua, Diyos ng mga Israel. Pinuri yung Diyos mo eh. Alam nyo, bilang tayo halimbawa, pag may nakakakilala kang ibang tao na ngayon mo lang nakita, nalaman mo, Kristiyano rin, tapos nagbibigay siya ng mga praises, words of praising, thanksgiving kay Lord, parang nakakatuwang pakinggan na, well, siguro, magkakampi tayo. Parang gano'n ang dating, no? So, pinupuri ang Diyos. Dahil sa pangalan mong Diyos. Pero dito pa lang mga kapatid, medyo dapat nakita na ni Joshua eh. Kasi hindi nila sinabing, dahil sa pangalan ng ating Diyos, yung bang parang nakikidiyos ka, pero tinukoy niya, pangalan mong Diyos. Di ba? Yung kinuturo niya mong Diyos, ibig sabihin, hindi niya binanggit na aming Diyos din. But anyway, kasi ito po yung sinabi rin ni Rahab. Kasi si Rahab talaga, aminado siya na hindi siya Israelita.
Pagan po siya, taga Jericho. And then, ano pa yung papuri at commendation na nabadidinig ni Joshua? Verse 10. At lahat ng kanyang ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon, at kay Og na hari ng Basan na nasa Astaroth. So lahat po ito parehong-pareho ang ginawa. Ang sinabi niya, sinabi nila parehong sinabi ni Rahab na pinupuri ang Diyos. Kinikilala ang Diyos. Whether ito po ay totoo o hindi. Pero ang totoo niyan, mamaya sa verse 24, mababanggit ulit ito, magsasabi na sila ng katotohanan. Which is true po talaga ito. Whether sila po ay nagsisinungaling o hindi, talagang totoo po naman ang sinasabi nila tungkol sa Diyos ng Israel. Verse 11, ang aming matatanda, sabi nila, at ang lahat ng mamamayan sa aming lupain ay nagsalita sa amin. Sabi ng matatanda at lahat ng mamamayan sa lupain nagsalita sa amin. Ang sabi daw, magbaw kayo sa inyong kamay para sa paglalakbay at humayo kayo upang salubungin sila. Salubungin daw itong mga Israelita. At inyong sabihin sa kanila, kami ay inyong mga lingkod at ngayon makipagtipan kayo sa amin. Actually, mga kapatid, dahil nga sinasabi nila na malayo silang lugar, na luma na yung kanilang dala, sabi nga nila sa verse 5, yung tinapay na dala nila, yung baon nila, ay tiyo na at inaamag. Pero, in verse 11, pinagdala sila ng matatanda ng tinapay para ibigay po ito sa mga Israelita. Kasi sa verse 14, tatanggapin ng mga Israelita yung kaya lang, yun nga, medyo luma na. Pero ano ho ang ibig sabihin nito? Kasi sabi dito, magbawo kayo sa inyong kamay para sa paglalakbay at humayo kayo upang salubungin sila. Salubungin ng Israel. Ano ho ang ibig sabihin nito? Yung pagsalubong. Yung pagsalubong, lalo na kapag galing sa labanan at victory, naging victorious po sila sa labanan, sinalubong mo ang whether isang tao or isang tribes o isang or nation. Ito'y tradisyon na naging tradition po ito, the victory after the battle, na ginawa tulad ng ginawa ni Melchizedek, sinalubong si Abraham in Genesis chapter 14. And this is a gesture in Hebrew, kung tawagin in Hebrew is Hach Nasat or Chim. Hach Nasat or Chim, kung tawagin ay hospitality or kind hospitality. At meron pang isang pwedeng itawag or mitzvah. Good deeds, gumawa ng kabutihan. Si Melchizedek ay may dalang alak at may dalang tinapay. Pagsalubong kay Abraham, ibinigay po yon para kumain at uminom ng alak. Which is yun yung gesture na gustong ipakita dito sa verse 11. Na dumating sila, pinagdala sila ng matatanda ng baon para ibigay po sa mga Israelita yung tinapay upang salubungin ang mga Israelita. Bagamat pareho ang gesture nila, pareho po yung tinatawag na traditional Hach Nasat or Chim or mitzvah, good deeds, but different desire or motive. Dahil si Melchizedek talagang totoo that Melchizedek is king and priest of Salem. Pero ito po, mga Gibeonites, may halong pangloloko at pagsisinungaling. But kung titignan natin, meron din silang ganon na hospitality na ibigay para salubungin ang mga Israelita. Kaya verse 12, ang sabi dito, itong aming tinapay kinuha naming mainit pa bilang baon namin mula sa aming mga bahay ng araw na kami lumabas na patungo sa inyo. Ngunit ngayon ito ay tuyo at inaamag.
Sabi nila. At itong verse 13, at itong mga sisidlang balat ng alak ay bago ng aming punuin. Ang mga itong ngunit ngayon ay mga punit na. At itong aming mga bihisan at aming mga sandalyas ay naluma dahil sa napakalayang paglalakbay. Ngayon, kung isa-summarize natin, makikita natin yung pagkakaiba ng verse 1, yung 6 na hari na nag-form sila ng unity, allied forces, United Kingdoms para lumaban sa Israel. Na iba naman ang estilo at ginawa ng mga Gibeonites, hindi po sila lalaban. They want to surrender before the Israelites. Pero hindi po nila alam kung paano nila magagawa ito. Ito yung naging paraan nila. Magsinungaling sa Israel. Maaari ito si Gibeon ay isa sa mga anak ni Heb o ng mga Hebeyo. Mamaya malalaman natin wala silang hari. Kaya medyo separated po sila sa ibang lugar, but their tribes came from the Hivites. Mamaya malalaman natin, Joshua 10 verse 2. While the Gibeonites, ang mga hari na ito, lalaban po, yung 6. Pero mga Gibeonites, hindi po. Ayaw nila ng digmaan. They want to become servants ng mga Israelita. Takot po sila. So, these two different people, pareho silang nakakaalam, I believe, nakakaalam that Israel is against them and their design is i-destroy sila ng Israel sooner or later. But the 6 kings will go for the battle. So, yun na lang ang magiging solusyon nila, lumaban. But they know. Alam ko po, alam nila. Mamaya malalaman din natin. But the people of Gibeon will surrender. Verse 14. Ito na po. Kinuha ng mga tao sa Israel ang kanilang baon. Yung bang baon. Kasi nga, ano to eh. Kahit sabihin natin matigas na, kahit sabihin natin matigas na o ano na, inaamag na, and yet, ito po ay offering pa rin. Kaya kinuha nila yung baon. Offering nila ito eh. Yun nga po yung gesture na mitzvah, yung hospitality at saka yung good deeds, katulad ng ginawa ni Melchizedek kay Abraham. So kahit po wala nang silbi yun, maamag na, hindi na pwedeng kainin, but and yet, tinanggap pa rin ng mga Israelita yung baon nila. Verse 14. At hindi humingi ng payo sa Panginoon. By the way, kaya nila nasabi to, kasi si Joshua ang author nito, kaya nasabi to ni Joshua, may guilt feeling siya. Meron siyang naramdaman na, ayan, siguro, kaya sila ganyan, tinanggap nila na lang yon. And then, tatanggapin talaga nila yung gift na yon, yung bread na yon, but kaya lang kay Melchizedek, kung ihambing natin sa Genesis 14, si Melchizedek ay merong alak. At may katotohanan yung kanyang hindi katulad nito nagkukunwari. Verse 5, tingnan natin. Verse 15. Si Josue ay nakipagpayapaan. So, ibig sabihin, yung agreement niyang, peace agreement nila ng mga ino-offer ng mga Gibeonites, tinanggap. Si Josue ay nakipagpayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila. At hinayaan silang mabuhay at ang mga pinunong kapulungan ay sumumpa sa kanila. So dito, mga kapatid, hindi po sila tinuturing dito sa verse 15 na alipin pa. Kasi hinayaan lang sila mabuhay. Walang tinatawag na agreement. Kasi binabanggit lang ng mga Gibeonites, mga lingkod mo kami. Well, pag sinabi lingkod, pwedeng sinasabi natin lingkod na, well, hindi lingkod lang, pero hindi sila slave. Yung bang pag-utusan niyo sila, pwede. Lingkod naman sila, pero walang kondisyon sa verse 15. Basta, okay, agree.
parang pinirmahan mo yung kasulatan ng peace agreement, nakipagtipan ng mga Israelita at hinayaan sila mabuhay. Sige, go, mabuhay sila kasama ng mga Israelita. At ang mga pinuno ng kapulungan ay sumumpa. Yan na, sumumpa sa kanila. Sumumpa rin yung mga elders or rulers ng mga tribes ni Israel at kasama na si Joshua na sumumpa na, okay, may kapayapaan tayo. Now, verse 16. Sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipan sa kanila, kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan. Ano po, nalaman na. At sila'y naninirahan kasama nila. Yung the word kasama nilang naninirahan, posible na hindi nila namamalayan after the war, battle against Ai, sumusunod na, maaaring sumusunod na to, o kaya nasa unahan sila. Kasi itong lugar nila na pupuntahan, dadaanan po nila. Ibig sabihin, kumbaga sa nasa, sila, naka-schedule na madadaanan yung lugar nila, kumbaga sa ibang term yun, naka-itinerary schedule nila na this place, conquer nila yon. Kaya maaari yung unahan ng bayan, maaari andun sila sa harapan na hindi namamalayan na nakikihalubilo na. Kaya sabi dito, no, at sila'y naninirahan kasama nila na nakikihalo na. Verse 17. Kaya't ang anak ni Israel ay naglakbay at dumating sa kanilang mga bayan sa 3 araw. Anong bayan to? Ang kanilang mga bayan ay Gibeon. Ito po, nakita na nila. Sepira, Beerot, at Kirjat Jearim. So, nalaman nila na ito pala itong mga to. Nakalaman nila, na-discover nila. Kaya lang, kilala po sila. Although, 4 na bayan, pero kilala sila sa Gibeonites o kaya mga Gibeon. Alam niyo po yung pangalan na ito, Gibeon, Sepira, Beerot, at Kirjat Jearim. Minsan, ito yung minsan yung tinatawag na anak ng isang tribe by order. Ang panganay pwede si Gibeon. Kasi yung pangalan usually sa Bible, kung sino yung nauna, Gibeon, Sepira, Beerot, at Kirjat Jearim, maaaring magkakapatid ito, at ang panganay maaari si Gibeon. Kaya ang tawag sa kanila ay mga Gibeonites. Maaring ito yung panganay na anak. Usually siguro baka hiniwalay itong 4 na magkakapatid, baka tatay nila ay anak ni Heb, but ito yung mana nilang lugar. Siguro sa isang village po sila or isang city. Ngayon, wala silang hari. Maari ang pinaka-elder nila yung leader na matandang panganay na anak ni Gibeon. But anyway, hindi na ma-detail yon. But anyway, meron pong Gibeon na binanggit sa First Chronicle, pero hindi po yun I think 8 ba o 9. Lahi po yun ni Benjamin. Hindi po siya Gibeonites na ito. Lahi po siya ni Benjamin. Doon nang galing si King Saul. Kaya kung may mabasa kang Gibeon, kapangalan lang po yun. Kasi itong Gibeon na dito, hindi po ito Israelita eh. Mga pagano po ito. Now, verse 18, ano po reaction ng mga Israelita? Hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga pinuno ng kapulungan, yung mga elders, ruler ng bawat tribes na Israel, ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kasi nga, binanggit nga kanina, di ba? Verse 16, nakipagtipan sila. Verse 15 to 16. At ang buong kapulungan ay nagbulong-bulungan laban sa mga pinuno ng mga Gibeonites. Gibeon. Siguro, loko tayo nito mga to. Siguro, naisip nila, wala na to, patay na sana to mga to eh. Parang bulong-bulungan sila. But anyway, sinabi, verse 19, ngunit sinabi ng lahat ng mga pinuno sa buong kapulungan, kami ay sumumpa sa kanila.
sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kahit hindi natin sila magagalaw. So yung bawat tribes, perhaps, every tribes may leader. Siguro humarap po sila. Siguro nagre-react po, nagbulong-bulungan yung mga tao. Ano to? Ano natin to? Siguro, puksain na to. Nagsinungaling na, kalaban pa pala. Pero nagpaliwanag po yung pinuno ng kapulungan sa mga taong bayan, sa mga sundalo siguro. Sabi niya, kami ay sumumpa sa kanila. Siguro hindi nila alam kasi yung mga sumpaan, karamihan, mga elders lang naman, tsaka si Joshua. Siguro itong mga ito, yung mga hindi nakakaalam, hindi nila siguro yung mga malalayo ang pwesto, baka hindi nila alam na meron na po ng peace agreement. So nagpaliwanag sila. Kami sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kahit hindi natin sila magagalaw. So walang kikilos ng masama laban sa mga Gibeonites. Walang kikilos, walang gagawa ng masama, walang sino mang papatay sa kanila dahil sa sumpa. Nangako na sila sa Diyos. Verse 20. Ito ang ating gagawin. Siguro si Joshua ito nagsasalita sa kanila. Hayaan natin silang mabuhay upang ang puot ay wag mapa sa atin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila. So, alam po ng mga Israelita, mga kapatid, ang peace agreement po, sanay na po ang mga Israelita sa peace agreement between God and Abraham, between God and Moses, and agreement between the law of Moses at agreement para sa mga Israelita. Alam na nila yung peace agreement at alam na nila na tuwing lumalabag ang mga Israelita sa covenant, yun nga, yung mga pagsuway sa kautusan, maraming namamatay na Israelita. Alam ng mga Israelita kapag lumabag po sila sa any covenant, any peace covenant na ipinangako nila sa Diyos, matatapos silang labagin yon ngayon. Kaya sabi nila, para hindi mapunta yung sumpa sa atin, sabi rito, huwag mapa sa atin dahil sa sumpa na ating isinumpa sa kanila, hayaan natin sila mabuhay. Hayaan natin sila mabuhay. Yun lang sinasabi nila. Then verse 21, sinabi ng mga pinuno sa kanila, hayaan silang mabuhay kaya't sila naging tagaputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa buong kapulungan, gaya ng sinabi ng mga pinuno sa kanila. So dahil sa pagsisinungaling, nagkaroon sila ng, eto na, dati parang i-let go mo lang sila, pero walang kondisyon. Ngayon, nagkaroon ng kondisyon. Sila yung pinagtrabaho. Tagaputol ng kahoy, tagasalok ng tubig. So, yung mga trabaho na pwedeng gawin ng mga Israelita, ngayon sila na po yung gagawa. Verse 22, ipinatawag sila ni Josue. So, pinasumon. At sinabi sa kanila, bakit ninyo kami dinaya? Sa pagsasabing, kami ay napakalayo sa inyo. Samantalang sa katotohanan, ay naninirahan kayong kasama namin. So, yun na sinasabi nila, yun nga binabanggit ko kayo na maaari, yung unahan kasi sa laki ng sakop ng area ng Israelita, maaring unahan, maaring na very close na sila sa bayang ito, Gibeon, Sepira, maaring close na sila dahil sa laki ng area na sasakupin ng Israelita, tapos nakikihalubilo na sila roon. Siguro, doon sa unahan, walang mga warriors na baka taong bayan lang na hindi. Kasi hindi sila kikilos, mga kapatid, even yung mga sundalo, hindi sila kikilos na kung may makita mo silang biglang dumarating na hindi naman sila lulusubin, kung walang threat para sa mga Israelita kahit na hindi nakikita ni Joshua, kung walang threat at naglalakad lang ito, nakikipamayan o ibang parang walang gagawin, baka nakikipagnitian lang o kaya kung walang death threat sa Israelita, hindi sila kikilos kung walang death threat. Pero kung meron silang gagawin, lulusob sila, may order ang Diyos. Hihintayin nila yung ng Panginoon. Kaya,
Kung meron man sila makitang mga tao na hindi sila lulusubin o anuman, hayaan lang nila yon. Kaya maaari itong mga to, maaari nakikihalubilo sa kanila na hindi na namamalayan na kalaban na pala, no? Kaya sabi dito ni Joshua, kami ay sabi nila, pagsasabing kami, napakalayo sa inyo, samantalang sa katotohanan, nanirahan kayong kasama namin. So, kinumpronta sila ni Joshua. Mga kapatid, itong confrontation na to tulad ng ginawa ni Joshua kay Achan. Si Achan po ay kinumpronta ni Joshua in Joshua 7:25 kasi si Achan po ay nagnakaw ng samsam galing sa Jericho. So sabi ni Joshua, bakit mo kami dinalhan ng kaguluhan? So importante po itong confrontation Si Joshua bilang leader, ang buhay ng mga Israelita ay ayaw niyang mapahamak, malusutan, matraidoran. Kaya iniingatan niya ito. Kaya nga kinumpronta niya itong mga ito, ang sinasabi, bakit ninyo kami dinaya? Although, nakikita marahil ni Joshua na hindi sila, walang threat. Siyempre, walang threat para lumaban. Hindi na, kundi, yun na lang, bakit nyo kami niloko? Tapos, anong ginawa nila? Anong verse susunod? Ngayon, verse 23. Ngayon nga, sumpain kayo. So, ito po, sinumpa sila ni Joshua. At ang ilan sa inyo ay laging magiging mga alipin, mga tagaputol ng kahoy at tagasalop ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. So, tumanggap po sila ng sumpa, mga kapatid. Dahil sa kanilang pagsisinungaling, dahil sa kanilang pagsisinungaling, panloloko, pagkukunwari. Ngayon, ano ang reaction nila nung pa sila? Verse 24. At sila'y sumagot, tama ba ako? 24 na. At sila'y sumagot kay Josue. So, eto nga, no? Kasi ang tanong ni Josue, bakit inyo kami dinaya? So, sinagot nila yung tanong na bakit sila nandaya. Gusto malaman ni Joshua yung reason, yung dahilan. Ito po yung dahilan. Verse 24. Sapagkat tunay na naisalaysay sa iyong mga lingkod, kung paanong inuutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moses, na kanyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain at inyong pupuksain ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harap ninyo. Kaya natakot kaming mainam para sa aming buhay dahil sa inyo at aming ginawa ang bagay na ito. Mga kapatid, alam nila yung utos ng Diyos kay Moses. Mga kapatid, kailan pa ba nagsimula itong sabihin ni Lord kay Moses? Approximately 40 years ago pa. Okay, 38 years ago. Nabanggit po ito. In Exodus 15 verse 14 to 15, nabanggit na po ito Yung dahilan at nalaman po ng mga taong ito. Even si Rahab mga kapatid, yung mga taga Jericho, even si Rahab binanggit ito na tunay nga na ibinibigay na nga sa inyo. Actually, Joshua chapter 1 yan o chapter 2. Natakot po sila. No? Anyway, binanggit po ni Rahab. Pero kay Rahab, hindi ako sure parang hindi eksaktong ganon. Although andun yung pagkatakot ni Rahab at pagkatakot ng buong Jericho. Pero this verse 24, ito po yung sinasabi nila na nalalaman po nila yung sinabi ng Lord kay Moses. Sila po yung pupuksain. Pakitaan mo, Sally. In Exodus 15, 14 to 15, more or less 38 years ago to, narinig ng mga, ito yung prophecy pala, sorry. After nilang tumawid sa Red Sea, hinati yung dagat, iniligtas yung mga Israelita at binalik yung tubig, namatay yung mga Egyptian. Umawit si Miriam at si Moses. Ito po yung prophecy. Sabi dito, narinig ng mga bansa at nakinig sila. Mga sakit,
nanginig sila. Mga sakit ang kumapit sa mga naninirahan taga-Pilistia. Kaya't ang mga pinuno ng Edom ay nagimbal. Sa matatapang sa Moab, ang panginginig sa kanila ay sumakmal at naupos ang lahat ng taga-Kanaan. Ibig sabihin, nung hinati yung dagat, even Rehab, binanggit po yun, hinati yung dagat, pinuksa ang Egypt. Ganon din po yung binabanggit dito ng mga Gibeonites in chapter 9, verse 9, binanggit yung mga Egyptian na pinuksa din. And then, natakot po sila. Itong verse 24, binabanggit po nila na sila natakot. Prophecy pa lang yon. And then, pag binasa natin po yung Exodus 23:31 to 33, Exodus 34 to 11 to 12, yun din ang sinasabi na pupuksain po sila. May nalalaman po ito, itong mga taong ito. And perhaps, alam din po ito ng 6 na hari na sila po ay kasama sa pupuksain ng Diyos. Kaya lang, ang ginawa ng Gibeonites, sila'y natakot. Samantalang yung mga 6 na hari na nagkaroon siya ng nag-form po sila ng United Kingdom, baka matatakot man siguro sila, pero hindi po. Siguro nung sama-sama sila, 6 na hari, malaking kaharian po ito, sila po ay naging matapang. Pero itong Gibeonites, maaring ayaw nilang makihalubilo sa labanan. So inamin po nila, natakot po sila. So ano yun ang reason? So nalalaman po nila yung batas. O kaya yung pangako ng Diyos sa Israelita na binanggit kay Moses. How many years ago na po yun? Naaalala nila. Verse 25, kaya itong sagot nila, kami ay nasa iyong kamay. So sinasabi na, kami ay nasa iyong kamay. Kung ano ang inakala mong mabuti at matuwid na gawin sa amin, ay gawin mo. Pero alam nila na hindi na sila pupuksain. Kasi may promise na eh. May pangako na. Pero kung ano pa yung ibang bagay na bukod sa patayin sila, pinapaubayan na nila kay Joshua. Sabi niya, kami ay nasa iyong kamay. Kung ano inakala mo mabuti, matuwid, gawin mo sa amin. Verse 26, gayon ang ginawa niya sa kanila at kanyang iniligtas sila sa kamay ng mga anak ni Israel at sila hindi nila pinatay. So, in-spare yung buhay nila. Verse 27, ngunit ng araw na iyon ay ginawa sila ni Josue ng mga tagaputol ng kahoy at mga tagasalok ng tubig para sa kapulungan at sa dambana ng Panginoon sa dakong kanyang pipiliin hanggang sa araw na ito. So, ibig sabihin, lahat ng trabahong gagawin nila, preparasyon para sa tubig, sa dambana, ibig sabihin, para sa Panginoon. Gagamitin sila. Tagasalok ng tubig para sa kapulungan at sa dambana ng Panginoon sa dakong kanyang pipiliin hanggang sa araw na ito. Although may may limit po doon dahil ang naka-assign po doon pagdating sa dambana ng Panginoon ay mga Levites. Siguro nandun lang sila sa likuran noon. Kung ano iutos ng Levites, magiging alipin po sila. Dito po na-declare yung pagiging alipin nila. Kanina, hindi pa kasi nadidiscover nalalaman na niloko sila, so hinayaan lang sila mabuhay. Pero ngayon, may condition na. Sila ay magiging slave. Magiging alipin na po sila. So hanggang doon lang po tayo mga kapatid, no? But now, in our conclusion, ano po ba ang nakita natin dito? Sa verse 24, natakot po sila, pinaliwanag po ng mga Hivites, mga ruler din ng mga Hebeo, na Gibeonites, nalalaman nila na sila ay pupuksain ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ng mga Israelita. So, kakaiba yung approach nila, kakaiba yung paraan nila compare mo sa 6 na hari na lalaban, pero sila ay susuko, itong mga Gibeonites. So, alam nila. And then, I remember na tulad dito sa sinasabi sa verse 24 na perhaps alam din nila yung batas
na meron ang mga Israelita tungkol dun sa peace agreement. Kaya kanina, binanggit kanina, kami ay mula sa malayong lupain, yung verse 6. Ngayon ay makipagtipan kayo sa amin. Yung ino-offer nila na kami malayo yung lugar namin. Kine-claim nila na hindi sila nakatira sa within the Canaan, within the promised land. Kine-claim nila na hindi sila doon galing. They are from afar, malayo. Hindi sila galing sa loob ng Canaan. So, posible po na alam nila yung batas. The law of, in Hebrew, the law of Karata, Kara, Q-A-R-A, tapos ganon, ano ba tawag doon? Tas T-A, Karata, E, ganon ulit, ano ba yan? Apostrophe, E, Leihya, E, Shalom. Ulitin ko. Maaring alam po ng mga Gibeonites yung law, batas ng Karata, Leihya, E, Shalom. Ano ba ibig sabihin nun? Ginamit nila yung batas na binanggit ni Lord kay Moses na binabanggit sa Deuteronomy 20 verse 10 to 15. Kaya nga gusto nilang sabihin na sila ay wala dito sa Kanaan. Malayo po sila. Malayo. 2 beses binanggit, malayo. Ano po ba yung batas na ito na binabanggit ko na ito? Kapag ikaw ay lalapit, sabi ng Panginoon kay Moses para sa mga Israelita, kapag ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban sa iyo, iyong ngang ihahayag ang kapayapaan doon. So, ang mag-offer ng peace is Israelites. Next verse. Kung sagutin ka ng kapayapaan at pagbuksan ka, ang buong bayan, matatagpuan sa loob, ay gagawin sa sapilitang paglilingkod at maglilingkod sa iyo. Magiging servant or slave, maglilingkod. Na ito yung gustong kunin, makuha ng mga Gibeonites. Ngunit kung ayaw nitong sumuko ng mapayapa sa iyo, kundi makikipaglaban sa iyo, kukubkubin mo nga ito. Okay. At kapag ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay, papatayin mo ang bawat lalaki niyon ng talim, ng tabak. Ngunit ang mga babae, mga bata, mga hayop, ang lahat na nasa mga kawal, ang lahat ng nasamsam doon ay kukunin mo bilang samsam at kakainin mo ang nasamsam mula sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayon na yung gagawin sa lahat ng bayang napakalayo. Yan. Gayon ang gagawin sa lahat ng bayang napakalayo sa iyo na hindi sa mga lungsod ng mga naririto. Ito po yung outside Canaan, outside the promised land. May batas po doon. Kung tawagin ay Karata, Leihya, Shalom. Ibig sabihin, mag-offer ng peace. Pero ang batas na yon, yung name na yon, mamaya mababanggit ko, meron siyang isang term ng peace na yon. Mag-offer lang ng peace kapag, ang peace na yon, kapag tinanggap, yun ang magiging batas. Karata, Leihya, Shalom. Ibig sabihin, pag inaccept ko yung peace offering, magiging, yung bayan na yon ay magiging alipin ng mga Israelita. But, yun ay kapayapaan lamang sa mga bayang malayo sa Kanaan. So, yun po yung ginagawa ng Gibeonites. Kaya hindi nila binabanggit yung bayan kasi malalaman na andun lang pala sila within the Canaan. So, kaya nga sinasabi nila na malayong lugar. At ang sabi, makipagtipan kayo sa amin. Anong tipan? Yung peace agreement, which is nakalagay sa batas. While, yun po yung ginawa ng Gibeonites. While the ban, o kaya yung isang batas, ito naman po yung batas, yung Herem or Cherem. Ito naman yung batas within Canaan. Yung batas kanina, outside Canaan yun, outside the promised land. But inside the promised land, ang tawag naman dito is the law of Herem or Cherem.
written in Deuteronomy 20 verse 16 to 18. Sabi nito, ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga, kundi iyong lilipulin sila. Ito na nga po yun. Ang Heteo, ang Moreo, Cananeo, Pereseo, Hebeseo, Jebuseo, gaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, verse 18, upang huwag nila kayong turuang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na mga gawa ng kanilang ginawa sa kanilang Diyos o mga Diyos, upang kayo magkasala laban sa Panginoon ng Diyos. Kaya i-destroy po itong six kings and their kingdoms, para walang matirang buhay kahit isa na gayahin, matukso ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan ng mga ito. Ang tawag po dito is the law of Herem or Cherem. Yung inside Kanaan naman. Deuteronomy 7 verse 2. At kapag sila ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag ka makikipagtipan sa kanila, huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Perhaps, nalalaman po ito ng mga Gibeonites. Ako, tingin ko po, sa akin lang, personally, tingin ko lang, inalam po nila ito. Una, natakot sila. Nalaman nila eh. Alam nila eh. Galing kay Moses. Sino si Moses sa kanila? Paano nila nakilala si Moses? Binanggit nila sa verse 24. Paano nila nakilala si Moses? Binanggit nila eh. Kung paano inutos ng Panginoon ng Diyos kay Moses. Nirecognize nila si Moses. Sino si Moses sa kanila? Hindi naman sila Israelita. Pero kinilala nila na yung inutosan ng Diyos ay si Moses. And perhaps, pinag-aaralan nila yung batas o nalalaman nila, nasasagap nila. Kaya mga kapatid, hindi man nakalaan ang batas sa kanila, pero sumusunod po sila. Ginamit nila po yung batas upang ang buhay nila ay maligtas. Bagamat alam natin na hindi mabuti ang paraan nila, kasinungalingan, and yet naligtas po sila. So ito po, nalalaman din po ito ng 6 na hari. Kasi alam po nila yan. Kaya nga, alam nila na wala silang ititirang buhay. Kaya nga, kung sila solo-solo lang, halimbawa, solo lang ng Hivites, solo lang hari ng Heteo, Amoreo, alam nila, walang ititirang buhay sa kanila. Sabi nga rito, wag mo silang pagpakitaan ng awa. Maaari nalalaman din nila yung batas. Kaya ang ginawa nila, nagkaroon sila ng unity. 6 kingdoms, pinag-isa nila to vote back Israelites. Kahit alam nila makapangyarihan ng Israel dahil sa Panginoon. Now, question nga mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng mga Gibeonites na takot po sila. Now, itong Gibeonites, hindi po ito small time na warrior. Bigatin din po sila. Next week, sa chapter 10, malalaman natin. But gusto ko na pong dalhin dito yung isang o dalawang verses. Gaano kalakas po ang Gibeonites, yung military forces nila. Tingnan natin yung sinabi ni yung King of Jerusalem, si Adonizedek. Tingnan natin. Joshua 10 verse 1. Nang mabalitaan ni Adonizedek na hari ng Jerusalem kung paanong nasapop ni Joshua o ni Josue ang Ai, ganap itong winasak gaya ng kanyang ginawa sa Jericho at sa hari niyon, gayon din ang kanyang ginawa sa Ai at sa hari niyon, at kung paano nakipagpayapaan sa kanila ang mga taga-Gibeon at naging kasama nila, kasi nakita lang, naging kakampi na ng Israel ang Gibeon. Sabi dito, sila ay masyadong natakot. Bakit natakot ang hari na ito? Sapagkat ang Gibeon ay malaking lungsod na gaya ng isa sa mga lungsod ng hari. Lungsod siya, gaya daw ng isang lungsod ng hari, pero walang hari. At sapagkat higit na malaki kaysa Ai, at ang lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. Ngayon, mga kapatid,
Nakakatuwang tignan din sa isang banda na itong Gibeonites, although sila po ay actually, sa chapter, verse 3, makikipag-alay din po itong king ng Jerusalem, but next week pa natin pag-usapan. Makikipag-alay din po sa 5 hari, o 4 na hari, so 6 kings din sila, 5 kings lang sila, 5 kings. Makikipag-alay po sa hari na ito, basahin ko na lang po, no? Kaya si Adoni-Sedek na hari ng Jerusalem ay nagsugo kay Oham na hari ng Hebron, kay Piram na hari ng Jarmuth, at kay Japia na hari ng Lakish, at kay Debir na hari ng Eglon, na pinasasabi. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng parang ginawa ng verse 1 na yung mga Hebeyo, yung mga hari. Magkaroon sila ng unity. Gigirahin nila yung Gibeonites. Bakit kailangan nila ng unity? Alam nila, mighty warrior din po ang Gibeonites. Kaya po sila natatakot dahil powerful ng Israelita, kumampi pa tong Gibeonites. Alam nila na papunta si Joshua sa kanilang lugar. Ngayon, ang gagawin po nila, by the way, next week pa naman to, lulusubin na yung Gibeonites, but next week na lang. Gusto ko lang i-emphasize dito, makapangyarihan pala ang Gibeonites. Makapangyarihan yung mga tao doon, mga lalaki. Pero they laid down their arms na naig yung takot. Minsan yung takot, depende sa takot. Kung ang takot ay natatakot ka sa Panginoon, fear to the Lord, this is very good. Pero kung di ka natatakot sa Panginoon, hindi yun mabuti. Ngayon mga kapatid, natakot po sila sa Diyos ng Israel. Hindi na tinignan na kaya natin to, makapangyarihan tayo. Ibig sabihin, subok na sa labanan itong Gibeonites. Napatunayan na ni ng king ng Jerusalem. And yet, hindi po ginamit yung kapangyarihan ng labanan. Very powerful din sila. Kung yung ay nakapatay ng 36 na na sundalo ng Israelita, sabi ng king ng Jerusalem, malakas pa sila sa ay. Kaya alam ng Jerusalem na kayang lumaban nito, pero nakipag-peace agreement. Natakot po ang Gibeonites. Kaya minsan mga kapatid, no, kung titignan mo lang, no, kung tayo sasandal lang sa kaping lakas, at kalaban mo anak ng Diyos, kalaban mo Kristiyano, kung tayo ay manlalamang sa mga taong lingkod ng Diyos, kahit na makapangyarihan ka, hindi ka mananalo. Kakampi niya ang Diyos And later, ipapaliwanag din po ito kung bakit parang hinayaan ng Diyos na hayaan mo na lang yung Gibeonites na mamuhay. Actually, itong mga Gibeonites sa ibang Hebeyo, hindi po pinatigas ng Diyos ang puso nila. Tingnan natin, fast forward tayo, but next week pa to. Joshua 11, 19 to 20. Sabi po dito, walang bayan nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, maliban sa mga Hebeyo ng mga taga-Gibeon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikidigma. Siguro ginamit na rin iba sa pakikipagdigma. Pakikipaglaban, pakikipagdigma. Sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon ang kanilang puso, yung mga kalaban, upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipaglaban, upang kanilang mapuksa silang lubos. At huwag silang magtamo ng biyaya, kundi kanyang puksa sila, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moses. So, yung ibang mga lahi, may ginawa ang Diyos, pinapagmatigas daw ng Diyos ang puso nila. Pero itong mga Gibeonites, sila lang daw nakipagpayapaan. Ibig sabihin, para kay Lord, kahit sabihin natin ginawa nilang pamamaraan ng pagsisinungaling, and yet para kay Lord, lamang pa rin yung kung ikaw ay susuko, makikipagpayapaan, maaring mabuhay ka. Maaring matulungan ka ng Panginoon na espera ang buhay mo kung ikaw ay susuko sa Panginoon. Kung iambing natin si Rahab sa Jericho, Joshua 2 verse 8 to 11, si Rahab ay natakot din. Pareho ng mga Gibeonites. And Joshua 6:25,
Si Rehab ay iniligtas ng mga Israelita. At si Rehab po, nung iniligtas ng mga Israelita sa Jericho, siya po ay ibinilang bilang kalebel ng Israel. Hindi po siya ginawang alipin. Bakit po? Kasi po naging tapat po siya. Naging totoo po siya sa Israelita. Although, itong Gibeonites, hindi rin naman sila pinatay, kaya lang, nagsinungaling po siya, kaya ginawa siyang alipin. Although, pinuri niya rin ang Diyos ng Israel, sumuko din siya, inaamin lang yung kahinaan nila, pero yung pamamaraan na ginawa nila ay hindi tama. Siguro para sa kanila, masaya na sila na hindi sila pinatay. Now, sa dalawang bagay na ito, pwede natin tignan na ang isa ay naging tapat, ang isa ay nagsinungaling, pero pareho po ang hangarin ng puso nila na huwag lumaban, kundi isuko ang kanilang sarili sa Diyos ng Israel. Pareho silang nagtamo, pero yung isa ay naging alipin. Bakit po? Dahil po nagsinungaling. Ang batas ng Israel po, mga kapatid. Now, ang tanong po dito, tanong lang po ito, ang Gibeonites ba ay accountable sa kasalanan ng pagsisinungaling at pandaraya? Samantalang ang binigyan ng kautusan ng Diyos ay mga Israelita. Ano po ba yung kautusan? Tingnan natin, Leviticus 19 verse 11. Sabi ng Panginoon, at nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, 11:11. Leviticus 19:11, kulang ng 1. Leviticus 19:11. Sabi po dito, huwag kayong magnanakaw ni mandaraya. So, ibig sabihin, ginawa po ng Gibeonites ng daya. Ni magsisinungaling sa isa't isa. Ito po ay utos ng Diyos sa mga Israelita. Now, tanong, ang mga Gibeonites ba na hindi binigyan ng utos dahil sila po yung mga pagano, sila po ba ay accountable sa pagkakasala ng kasinungalingan? Si Achan po kasi nagsinungaling. Joshua chapter 7 verse 11. Siya ay siningil ng Panginoon kasi kasama rin po siya pagsisinungaling niya, nagnakaw din po siya. So ang tanong po, kung kayo po ang tatanungin ko, kasama ba ang Gibeonites? Sabihin ba natin na hindi siya ka-accountable kasi hindi naman sa Israelita? Tama po ba yon? Bagamat hindi siya Israelita, so ang tanong ay, hindi na ba siya sisingilin ng Panginoon? Actually, siningil po siya. Kinumpronta po siya ni Joshua in verse 24 at inamin nila. Kaya nga sa verse 25, sabi nila, kami ay nasa iyong kamay. Sabi niya kay Joshua, kung ano inakala mo mabuti at matuwid na gawin sa amin ay gawin mo. So andun po yung tinatawag na law of conscience. Kahit ang tao po ay hindi sakop ng batas, mayroon pong tinatawag na law of conscience. Kaya accountable po sila. Ito po ay kung tawagin na internal law na binabanggit sa Roma chapter 2 verse 12 to 15. Sabi po dito Roma 2 verse 12 to 15, sapagkat ang lahat na nagkasala na walang kautusan, tulad ng Gibeonites, ay mapapahamak din na walang kautusan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan hahatulan. Ito yung mga Israelita. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hentil, example din dyan, itong Gibeonites, para mga pagano rin yan, hentil din po. Sapagkat kung ang mga hentil na likas na walang kautusan ni Moses, ng Diyos, ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, bagamat walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang puso. Ito yung konsensya. Narito ay nagpapatotoo rin ang kanilang budhi. Yan, konsensya nga po. At ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang, nagkakaroon ng conviction, o nagdadahilan sa isa't isa. Yung bang nagsisisi. Mga kapatid, lalo na sa ating panahon, lahat po tayo accountable na. Ano man ang relihiyon natin, kung tayo ay Christendom o kaya Kristyanismo,
whether ano man ang relihiyon mo, Iglesia, Katolika, Jehovah, na kung ang Bible po ang pinapapangunahing aral, kahit na po minsan iba-iba yung pagtingin, pero yung 10 utos po naroon pa rin yon. Once na ang isang tao po ay nagkasala, accountable na po yon. Whether aktibo ka sa church, nagbabasa ka ng Bible o hindi, pero kung anong relihiyon mo, na nasasakupan ka ng isang relihiyon, accountable na po tayo. Ngayon, kung hindi tayo accountable doon, halimbawa, wala tayong reliyon, atheist ka o anuman, yung budhi po, sisingilin po tayo according sa kasalanan ng ating budhi. Yung tinatawag na internal law o kaya ay law of conscience. Maniningil pa rin ng Panginoon. Wala pong exemption o exempted na hindi mahahatulan ng Diyos. Lahat po ay hahatulan. Whether you are under the law of God, law of conscience, the Lord will judge the people, mga kapatid. Kaya mga kapatid, mahirap po. Isa po sa mga pinakapangunahing kasalanan, na pinakamaraming kasalanan o nagagawa kasalanan ng mga tao ay yung pagsisinungaling, pandaraya. Lahat tayo mga kapatid ay accountable sa and liable sa pagkakasala ng pagsisinungaling, kapandaraya. Kaya mali pa rin ang ginawa ng Gibeonites kahit na sila po ay hindi sakop ng batas ni Moses but the law of conscience. Kaya nga, nalaman nila mali sila, napatawan po sila ng parusang maging slave. Kaya iba po yung pamamaraan na ginawa ni Rehab. Si Rehab po ay naging citizen of Israel. But later, alam naman natin na babagong panahon, tulad ng iba, nagamit na sa paglalabanan, kasi mga warrior din po yung Gibeonites, nagamit na rin sila eh. But anyway, hindi tayo exempted sa parusa po ng pagsisinungaling. Masama po ang pagsisinungaling. Awit 32 verse 2, dalawang ano lang bago tayo mag-closing. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Kapag hindi tayo pinaratangan ng kasalanan o masamang pagsisinungaling. At sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Yung mag-asawa, nung kinumpronta ni Pedro, si Sapphira at si Ananias, sila nagsinungaling sa banal na espiritu. Right away, namatay po yung mag-asawa, pero hindi sila sabay. Ano po bang parusa ng pagsinungaling? Apocalypse or Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyos, marami na po yan. At sa lahat, ito na po, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Kaya mabigat po ang kasalanan ng pagsisinungaling. Hindi na po yan halos, actually, ano na po yan, kasalanan na po yan. Hindi na po, automatic na po yung hatol dyan, yung gumagawa noon. Kaya mga kapatid, maging maging tapat po tayo sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Kung ano man yung bagay na ating tinanggap, kung ano man yung bagay na ating ginagawa o sasabihin, maging tapat tayo, maging totoo tayo. Alisin ang kasinungalingan. Sabi nga ni Pablo, Ephesians 4:25, kung na nagkakamali, 26. Sige po, let's pray. Diyos Ama, salamat po sa patuloy na pagpapala na iyong pag-ibig sa amin. Tinutulungan niyo po kami mabago. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya ng kaalaman, karunungan. Salamat po sa pagpapala na ito. Tulungan mo kami maging totoo sa sino man taong kausap namin, na alisin ang anumang pagsisinungaling, maging tapat po. Sila po yung sukatan ng katapatan namin kung kami po ay tapat o hindi. Sapagkat sa Diyos, madaling magsabi ng katotohanan, ngunit alam naman namin na ito po ay susukatin din ng Panginoon kung totoo o hindi. Ngunit sa tao na kaharap namin, minsan mabilis magsalita ng pagsisinungaling.
Kaya Panginoon, dalangin namin, tulungan po kaming maging tapat at tulungan mo kaming huwag magsinungaling at at matakot po kami sa iyo, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ito, Panginoon. Kaya purihin ka, Ama. Salamat po sa biyayang ito. Salamat din po. Chapter 10 next week, very ano rin po ito, napakaganda po ng mga mababasa pa namin, mapapag-aralan pa namin, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Dalangin ko din po at kagalingan po. Continuous healing, Lord, kay Sister Achi, Lord. At nawa, Lord, pumasa na po sa laboratory, kapatid ko si Benzo. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin siyang may pasa ang creatinine. Praying ka pa yun na Panginoon na siya po ay gumaling at may pasa na po niya yon. Continuous blessing din kay Brother Edgar na mag-improve pa ho ang paglakad niya. Siya po ay na-stroke 2023 po yata. But thank you, Lord, sa improvement po. Ganun din po, Panginoon, dalangin din namin, Lord, ang mga viewers, sa mga nanonood, kung kayo man ay nakakaranas ng anxiety, sakit, nawa ang Panginoong Jesus ay patuloy na magpagaling sa inyo. Maraming salamat po sa biyayang ito, Ama. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming itinataas sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon.